Ano po? At magtago. Ano po ang sinabi ng Diyos? Kaya tayo. Adan, nasaan ka? Hinahanap, nahulog na nga siya, at lumayo na nga siya sa Diyos. Ang Diyos pa rin ay naghahanap. Ano po? So, number 3, God diligently seeks the lost. Ano po? Siya po ay palaging nagtiyatega para hanapin ang nawawala. It was clearly illustrated in the parable of the lost coin, the lost sheep, the lost son. Maliwanag po yan doon sa parable ng alibugang anak, nawawalang salapi, nawawalang tupa. Yun po ay magkakasunod na parabola ng Panginoong Sus. Na doon niya in-explain kung gaano kahalaga yung isang kusin, yung isang tupa, at yung isang anak, yung alibugang anak. Basahin niyo po yung kwento na yan, marirealize niyo po kung gaano kahalaga yung isang kaluluwa na mashiran niyo sa Panginoon. So mga kapatid, mula noon, ang Diyos ay laging nagpupusa para iligtas ang makasalanan. Ito ang likas ng Diyos. He is a seeking God to those who are lost. At ganito rin ang dapat na maging hangarin natin, mga kapatid. Ang mission po ang puso ng Diyos. Palaging yun ang tinitibok ng Diyos, yung mission. So from the beginning na magkasala po ang tao, hanggang ngayon, ganon siya. So we are to be involved in reaching the lost because that's the way God is. John 3:16, maliwanag po yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and those who believe it on Him should not perish but have everlasting life. Mga kapatid, God as a seeking God to the lost man is always been that way. He will always been that way. And diligently always seeking the lost. So mga kapatid, we must also seek the lost. Ang magkaroon ng ganong desires to seek the lost ay bugso yun ng Diyos. Mga kapatid, because it's God's desire to populate heaven with representatives from every nation, tribe, people, and language. Mga kapatid, yan po ang desire ng Diyos. Na bawat lingwahe, bawat tribo, bawat bansa, bawat tao, ay merong doon sa langit. So hindi lang mga Bicolano, hindi lang mga Tagalog, hindi lang mga Ilocano, hindi lang mga Bisaya, ang nandoon, marami po kailangang makapunta doon. Every tribe, every nation, every people, every language should have representative doon po sa heaven. So, number 3, pinakahuli po natin, how can we be involved? How can we be involved? Ito po yung mahalaga na makita natin. Number 1 is prayer. Prayer. Matuto tayong lumapit sa Diyos for empowerment and enablement to seek the lost. Yan po ang number 1. Panalangin po nyo araw-araw, Panginoon, sana meron po akong makilalang tao at mashiran ko po ng gospel. Sana, Panginoon, sa kausap ko ito, bigyan mo ako ng pagkakataon na maisingit ko man lamang ang inyong mabuting balita. Araw-araw po tayo may kausap, Araw-araw, doon po sa amin sa Greenwood, araw-araw, meron kaming, kasi may tindahan Araw-araw meron akong kausap na tao. Hindi ako nawawala. Kasi nga, laging merong taong napunta doon. And I see to it na sana, Lord, makapag-share ako ng gospel dito. So nagtatanong palagi ako, nakikiusap sa mga tao. So bawat pagkakataon po mga kapatid, meron po tayong maraming pagkakataon. Let's pray together, lalo na po sa ating prayer meeting, yung mga taong gusto nating maligtas. Gusto niyo bang lumago ang ating iglesia? Ano po? Gusto niyo bang dumami tayo? Kailangan po nating manalangin ng mga taong makakakilala sa Panginoon. Jesus said, without me, you can do nothing. So we must learn to abide in Him. If you ask anything in my name, I will give it to you.
So yung anak niyo po, yung kapatid niyo, yung manugang, yung kapitbahay, hingin niyo sa Panginoon. Ibibigay po ng Panginoon sa inyo. Minsan nga, yung unbeliever niyong boyfriend o kaya girlfriend, hingin niyo sa Panginoon. Baka ibibigay ng Panginoon. So, walang imposible sa Diyos when we pray. Number 2, ano po? Promote. Oh. Lahat tayo ay gumawa nito. Let us promote what God has done in our lives. Yun lang naman po eh. Ano? Mangaral tayo kung lahat tayo ay maalam nito. Simpleng ebanghelismo, double yourself. No? Mga kapatid, ang aking pangunahing gawain at ang aking pong pangunahing gawain bilang mga leaders ay tayo po ay masanay. Sanayin po kayo, turuan kayo upang makapaglingkod din kayo sa Diyos sa ganitong paraan. At kung masanay na po tayo, sama-sama po tayong mag-share, mag-evangelize. Kung kayo'y maalam na, ahayo tayong sama-sama. Kanya po, sa ating po sa church, ang paraan po ng evangelism ay sa cell group. Kasi mas marami pong taong ahayo, mas magana, mas alive, mas enthusiastic, So, ang pamamaraan po ng ating evangelismo ay through cell group. Yung pong grupo ng cell group natin. Small group po natin. So, yun po ang pamamaraan sa pag-iibanghelyo. Kanya, ang ating pong iglesia ay hindi masyado doon sa crusade evangelism, sa house-to-house evangelism. Kasi po, ang pamamaraan po ng ating pag-i-evangelize ay through small group. Doon po sa small group natin gagawin ang pag-iibanghelyo. So, ahayo po kayong sama-sama at pwedeng i-schedule po nyo sa inyong small group yung paano ba ang simpleng pag-iibanghelyo. Okay? Number 3, program. Meron pong imbalance sa ating pong Christian worker. Kukunti na po ang misyonero ngayon. Noon po, mga year 1980, 1990, marami pa. Pero ngayon po, wala na pong misyonero ngayon ang OMF. Ilan na lang po? 2, 3. Dito sa Pilipinas. Noong 1980, siguro mga 40 sila. 30, ganyan. So ngayon po, wala na pong misyonero na puti. So ang hahayo po talaga ay tayo. At ngayon din po, only 1 out of 10 missionaries is working among almost half of the world. Christians of the world. Kukunti po ang nagbimisyon sa ibang bansa. Lalo na po sa mga Muslim country. Napakahirap namang mag-share talaga doon. Pero, iilan lang po ang misyonero sa kanila. Kapatid, isama po niyo ito sa inyong programa. Sa araw-araw, sa buhay niyo, isama niyo sa eskwelahan. Kung minsan marami tayong ginagawa na ito'y walang-wala man lang sa ating programa, sa ating isip, sa ating schedule, at sa ating plano sa buhay. Isama po natin sa ating programa sa buhay. Sa plano sa buhay, halimbawa, 1 taon, Lord, sana meron akong badala sa inyo. Kahit isa lang, 1 taon. Pwede ba natin gawin yan, mga kapatid? 1 taon, isa. Tayo po ay 10 years na. Kung ating pong ikukumit sa ating programa, 1 taon, isa. Next year, ilan na po tayo? Doble na po tayo. 1 taon lang, isa. Meron kayong kaklase, meron kayong kaibigan, meron kayong kasama sa negosyo, meron kayong kapitbahay, meron kayong sa palengke, meron kayong kakilala. Dami po. Gawin niyo po itong programa, mga kapatid. Isama sa inyong programa, isa lang po, Panginoon, 1 taon. O kaya, every 6 months, isa lang po, Panginoon. Let it be a part of your program every year. Kung magpaplano po kayo, ako po nasa aking plano, ay nakaplano po yung kaluluwa, yung tao, na masisirang ko ng gospel. Ilan ba yun? 1 buwan? Ilan ba yun? 1 linggo? Nakaplano po yan. So it's a part of my program. So isama po niyo ito sa programa niyo sa buhay. Kung minsan, marami tayong ang ginagawa at wala ito sa ating programa. Wala sa ating schedule. Wala man lang sa ating isip. So, mga kapatid, mahalaga po ito'y kasama sa inyong
programa sa buhay. At yung pang-apat ho, peso. Marami pong mga misyonero ngayon na kaya sila ay nag-quit, umaalis po sa mission field ay dahil wala silang supporter. Wala silang enough money para i-meet ang kanilang pangangailangan. So kanya po tayo ay tumutulong sa ating misyonero sa Mauban, sa Sula, sa Binson, kasi po para makapuno man lang tayo ng kanilang malaking pangangailangan. Kung ang kanilang pangangailangan 100% ay 20,000, kahit tayo maka 2,000 lang, may bahagi na po tayo sa misyon. So, peso, ito po ay mahalaga. Sa bawat sentimo, sa bawat ilalaan nyo sa misyon, may kapalit po yung balik. May kapalit pong balik yan. Basta po, ilaan nyo, halimbawa, piso, ilaan nyo sa misyon. Everyday. Kano ang baon mo, kapatid na Rosel? Rosel. Baon niya. Kano baon mo, kapatid? 500, isang linggo. Kasi kami ang nagbibigay ng 500 eh. Ay, piso lang, isang araw, misyon. 70 pesos ang load. Pero sa misyon, piso lang. Wala. Ano? Ang load natin, 300 pesos, pero piso kahit kusing, kahit piso lang o 2 piso, wala man lang sa misyon. Ano po? So mga kapatid, ito po yung hamon sa atin. Peso. Kung tayo magtatabi, oh Lord, ito ay para sa misyon. Piso lang po, isang araw. Ikano na yun isang linggo, 7 pesos. Sa isang buwan, meron kang 30 pesos para sa misyon. Maihulog niyo po ito sa ating mission. Ang ating pong budget sa mission ay 11,000 per month. Ayan po sa bulletin board. Yung sinusuportahan po natin, naandyan po lahat. So ating pong budget per month ay 11,000. Ay kung tayo mag-tigo 100 lang. Ano yun? So, piso lang. O kaya 2 piso, 3 piso. Depende po sa ating kita. Ano po? So mga kapatid, mahalaga po ito. Kasi hindi po susulo ang misyon. Wala po tayong pang-suporta sa ating misyonero kung wala po tayong maibibigay sa misyon. Ano po? Yung aking pong sa video ay 500. Yung po ay diretso sa misyon. Kasi po, sa Greenwoods, meron po kaming inaalaga ang bahay. Ano? At ang binibigay ng taga-video, 500 bilang caretaker. So, diretso po yun sa misyon. Pag ibinigay sa akin ni Roland, diretso yan sa misyon. 500. So mga kapatid, ito po ay napakahalaga kasi paano sila mananatili sa misyon kung wala po tayong pansuporta sa kanila. So, ito po, how can we be involved? Prayer, promote, program, and peso. Ano po? So, yan po ang aking karanasan. Dahil ang tatay ko nga ay misyonero, talagang required sa amin yung 2 piso. Magkano ang baon namin nun? 10 pesos lang per day. 2 piso, anak, ibigay mo na sa misyon. So, doon po kami natuto. At ito po yung naging orientation namin bilang mga kapatid. So, mga kapatid, ang pagmimisyon ay isang napakalaking reward para sa atin. Kapatid. Yan. Only one way, only one name. Mga kapatid. As I conclude, what does Scripture teach concerning the eternal spiritual condition of those who have not heard the gospel? Tingnan po natin. Basahin po natin yung ating mga teksto ngayon. So, ulit po yung ating teksto. Basahin po natin ang John 3:16. Yan. John 3. Tingnan po niyo ang sinasabi dito. Napakaganda. Ano po? John 3:16 to 18. So, dito po yung John 3:16. Pero mahalaga mabasa natin yung huling bahagi. Ano po? John 3:16 to 18. Okay? Nandiyan na po kayo? Basahin po natin sa inyong Biblia. Okay?
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world. Tingnan nyo, notice ha? Hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak para parusahan ng sanlibutan, but that the world through Him might be saved. Only one way, only one name, mga kapatid. Verse, ano pa? Sunod dyan. Verse 18, He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already. Kita niyo po. Hindi naniniwala kay Kristo ay he who believes in Him is not condemned. Yung nananampalataya sa Kanya ay hindi na mapaparusahan. But he who does not believe is condemned already. Ito mabigat dito. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Only one way, only one name. Ano pa sunod? Verse 36. Tingnan po natin sa 36. Ano? Tingnan nyo, mabigat ito. Mabigat itong talatang ito. Verse 36. He who believes in the Son has everlasting life. And he who does not believe the Son shall not see life. But, ano po? The wrath of God abides on him. Tingnan niyo po, ang isang taong hindi nakakakilala kay Kristo, ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Habang hindi siya nakakakilala sa Diyos, napupuot ang Diyos sa kanya. Ang bigat ano. Pero pag siya'y nakakilala sa Diyos, ang purong pag-ibig ng Diyos ay kanyang mararanasan. Ang bigat itong talatang ito. But the wrath of God abides on him. Continually abides. So, kasi present tense po nakalagay dito eh. Okay, another verse. Ano po? Ito, nabasa natin kanina ito. Romans 10:13 to 15. Ano? Nabasa po natin yan kanina. Ano? So, basahin ulit po natin. Tingnan niyo po. Romans 10. Okay? Romans 10. 13 to 15. Oh, ang nakalagay po dito, 11 pala, 11 to 15. For the scripture says, whoever believes on Him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon Him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Now, how then shall they call on Him, in whom they are not believed? And how shall they believe in Him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? So ang ganda po mga kapatid ng mga talatang ito. Only one way, only one name. Mga kapatid, meron pa isa. Scripture is very clear that there are two kinds of people. Both in life and death. The saved and the lost. It is also very clear on the way of salvation. Very malinaw po yung way of salvation sa salita ng Diyos. So, saved and the lost. So, yan po ang dalawang klase ng tao sa mundo. Kung ikaw po ay anak ng Diyos, you are saved. Pero paano yung hindi anak ng Diyos? They are lost. Yan po. Basahin po natin sa pinakahuli yung Luke 10:16. Lucas 10:16. Maganda po itong talatang ito. Tingnan niyo po, as you speak. Oh. Diyan na po kayo? Lucas 10, talatang 16. Okay. Hindi nga po, maganda sa Tagalog ito eh. Meron po ba kayong Tagalog Bible niya? Pwede pakibasa. 10:16. Sige po, pakibasa. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin.
At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ano? Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin kay Kristo, sabi ni Jesus. At ang ano? Nagtatakwil. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. So, ang tao po, pag hindi nakinig sa inyo, hindi po siya nakikinig kay Jesus. As you speak, ha? At ang tao po, pag itinakwil kayo, hindi po kayo ang itinatakwil. Ang itinatakwil po ay si Jesus. Kita niyo po? Kanya po, mahalaga na tayo po yung magsalita. Ano? Sabi rito, sa English, ang ganda eh. Verse 16, He who hears you, hears me. He who rejects you, rejects me. And he who rejects me, rejects Him who sent me. So tatlo ang kanyang hindi pinapakinggan. Ikaw, Jesus at ang Ama. So kung nireject ka niya, hindi ka niya nireject talaga. Ang nireject niya ay si Jesus. Nakita niyo po dito mga kapatid. Kaya, wag po tayong ma-insecure, wag po tayong mawala ng gana na magsalita tungkol kay Jesus, tungkol sa kaligtasan nito. Kasi kung ayaw nilang makinig sa atin, hindi naman talaga tayo ang hindi inaayawan. Ang Diyos mismo ang inaayawan nila. Ano po? So, I hope na ito po ay naging challenge sa atin ngayon. So, bago po ako, siguro manalangin muna po tayo, bago po isabihin ko sa inyo yung ilang bagay tungkol sa misyon. Tayo po ay manalangin. So, salamat tayo sa mga talatang ito. Aming Ama, salamat po sa mga salita mo.